This episode is another love letter. At sa pagkakataong ito, inaalay ko naman ang usapan natin to our new generation of young adults. At this stage in your lives, I hope that you are living with purpose. I hope that you are happy and thriving, and I hope, gaya ng lagi kong hiling para sa lahat, you are at peace. At hindi ka nag-iisa ha, dahil may mga tao na laging handang makinig, umalalay at tumulong sa'yo. Gaya ko. If you share the same feels, this conversation is for you. So you can live life. We see our young adults nowadays working hard, taking the lead, and making the best decisions in life. After all, your 20s and early 30s should be about personal growth, career development, and financial building. Pero may mga moments ba sa buhay mo na napapatanong ka, bakit ba ito yung trabahong ginagawa ko? Parang hindi naman ako masaya. Ano kaya ang susunod kong gagawin? Grabe, parang wala yata ako sa tamang direksyon. At teka, bakit parang hindi ako masaya sa buhay ko? Parang may kulang. If these kinds of questions keep haunting you, affecting your mental health, then maybe it's because you are in a crisis, a quarter-life crisis. A life crisis can be defined as a period of uncertainty and questioning na usually nangyayari when a person feels uninspired, trapped, or disillusioned tungkol sa mga kasalukuyang takbo ng bagay-bagay sa kanyang buhay. Dati, di ba, naririnig nating term, midlife crisis. And ito yung nakaka-affect doon sa mga tao na nasa late 30s to early 50s. And they are often triggered by realizations about the choices they've made in life, aging, and mortality. But in the early 2000s, unti-unti na ring sumikat ang studies about quarter-life crisis as it resonated with young people who transitioned into adults na ang feels ay hindi nila na-achieve ang kanilang fullest potential as a person and as a professional. By definition, quarter-life crisis often affects those who are in their 20s to early 30s. It is marked by questions about their direction in life, career, relationships, and overall identity. According to expert Hasmin Miroy, a Filipino life and mental health coach, there are 4 major reasons why Filipino young adults undergo quarter-life crisis. Number 1, sacred dissonance. Ito raw yung inner conflict ng young adults na nanggagaling sa kagustuhan nilang i-align ang sarili sa binuo nilang best or perfect version ng kanilang sarili. At kung ang naging achievements nila sa buhay ay ang mga tamang hakbang nga para marating yon. Number 2, family expectations. Ito ang pressure na umayon sa specific life path na itinakda ng kanilang pamilya and more often than not, their parents. Kabilang rito ang pagiging breadwinner kahit dapat ay mas ine-enjoy muna nila ang pagkabata or pursuing a college course or job na hindi nila necessarily gusto. This can manifest a sense of being trapped or unfulfilled. Number 3, societal expectations. Similar to our previous point, ito naman ay nakaangkla sa ginagalawan nating komunidad. Kunwari sa kulturang Pilipino, mahalaga para sa atin ang makapagtapos ng kolehiyo. Pero kung hanggang high school lang ang kinaya o pinili mo, isang malaking failure na nga ba agad ang buhay mo? Number 4, fear of wrong decision or judgment. Ito ang tendency ng young adults na palaging ibase ang kanilang pagdedesisyon sa external factors or opinions. Maybe this is their way to escape accountability.
This is not healthy because not only it hinders one's personal growth, nakaka-fuel din ito ng self-doubt that can ultimately lead to the dissatisfaction of their current state of life. To give you a clearer picture of what I have just shared, the Thriving Center of Psychology, a private practice of psychologists in America, states that young adults nowadays have too many financial struggles. Nandyan ang gastusin sa pag-aaral, challenging job market, inflation rates, taxes on products, rising house costs, and more. Kung ang generation daw ng parents nila can afford pa noon to own a house and start having kids by their 20s, aba, iba na raw ang usapan ngayon. That's why a lot of young adults choose to delay or completely miss out on these life milestones. And because many young adults link their identity to external achievements, this greatly affects how they view themselves, creating questions about life's uncertainties. So, in these tough times, what can you do to address your quarter life crisis? How can you keep yourself grounded kahit nag-overthink o nagsa-self-doubt ka na? Number 1, look inward and practice self-reflection. Take time to realize kung ano ang nagdadala ng clarity, direction, at joy sa buhay mo. I-recognize mo yung mga bagay na pinapahalagahan mo and i-list mo yung priorities mo in life. Number 2, set realistic goals. Create new dreams that can actually happen and you can look forward to. Also, kakalma lang ha, huwag mong mamadaliin. Focus on small, achievable, doable steps that can move you closer to your goals. Number 3, learn and build new skills. Gaining new knowledge and having the ability to do more things can boost your confidence, not to mention open new opportunities for you. So read books, join classes, attend seminars that can widen your horizon. Number 4, be adaptable. The only constant thing in life is change. Blessings or disasters can happen in an instant. Kaya naman, dapat lagi kang open to new experiences or routines. Number 5, enjoy the process. Don't focus too much on the outcome, so it can ease pressure and boost joy. It's not just about getting financially stable, It's having a good sleep at night or finally being able to say, I am truly happy. I am truly at peace. Marami ring ma-enjoy at matututunan tungkol sa buhay en route to these life results. Number 6, do not compare yourself to others. Iba-iba tayo ng given sa buhay. Meaning, hindi tayo pare-pareho ng pinagmulan, kaalaman, life skills, and so on. With this, bawat isa sa atin ay may unique na journey sa buhay. Kaya naman, pointless na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, as it is not a fair assessment of your overall worth. And number 7, talk to someone or seek professional help. To expound on this matter, here is our expert on the subject, Hasmin Miroy. So, it's important na magkaroon ng kausap those people who are going through quarter life crisis. So, ang quarter life crisis kasi is isang process that we call sacred dissonance. Ang sacred dissonance is something that need not to be fixed, pero isa siyang proseso o isa siyang journey na kailangang daanan ng isang young adult. Kasi ito yung mga panahon na marami siyang tanong sa buhay niya, mga panahon na nalilito siya. So tinatanong niya sa sarili niya kung ito ba yung purpose niya, nasa tamang landas ba siya, o tama pa ba yung mga desisyon na ginagawa niya sa buhay niya. So kaya sa panahon na ito, itong season ng buhay niya, kailangan niya talaga siyang may kausap na mga tao na makakatulong sa kanya para mas maliwanagan siya at makita niya kung ano yung
sagot sa mga tanong niya. At kung di kasi siya makikipag-usap, mas lalong lalala yung crisis, no? Kasi dadami at dadami lang yung mga katanungan niya na walang sagot. So the more na makipag-usap siya, the more that yung sagot, no, yung hinahanap niya mga sagot ay makikita niya. Makakatulong kung makikipag-usap sila, no, sa isang professional katulad ng life coach, no? Kasi ang life coach, they are trained, no? They are trained to listen and they are trained to process your thoughts and to process your emotions, no? So they also provide you a safe space, no, na kung saan you can open up freely without the fear of being judged, without the fear of being condemned. At ang importante, no, while you are going through that crisis, no, may kasama ka sa journey mo, no? So they are great accountability partner, no, na who will walk hand in hand with you, that kahit sa mga panahon, no, na hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo, nagdududa ka sa sarili mo, nandyan yung life coach, to guide you, to believe in you, and to help you to get to your next level. I know it must be difficult to be navigating this world in this day and age. But please don't ever forget to stop and smell the flowers. Hindi ko man alam kung saan nanggagaling ang pressure na dala mo to succeed and achieve, but I pray you find the right people to mentor you and guide you. Wag na wag mong i-compare ang sarili mo sa iba kasi unique ka. May sarili kang race at may sarili kang timeline. Andyan din ang mga magulang mo na handang umalalay at gumabay sa'yo. Don't be so consumed on the destination that you forget and miss out on the beauty of the journey. And if you are still waiting, what's for you? At the moment, you can try to learn a new skill and knowledge that will be beneficial to you in the future. At bawat panalo, i-celebrate mo. And lastly, don't forget to pray. Ask and you shall receive. To our dear young adults out there navigating the world with all your might, I just want to say I'm so proud of you. You are doing just fine. At kung meron ka mang kinakatakot, maraming paraan para lumaban, magtagumpay, at mamayagpag. Remember, when life feels heavy, it's time to lighten the load. Let go of your worries and let the light in. Ako si Jody, and let's live light. See you on the next video.